Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Ito po muli si Ka Eric at magkakaroon tayo ng mainit na balitaktakan, balita at talakayan at mga news updates and analysis dito po sa oras na ito. Magandang araw muli at magandang gabi o magandang umaga sa ating mga kababayan saan man po kayong panig ng mundo, saang mang bahagi ng Pilipinas. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan kayo at matatag pa rin ang inyong kalooban upang tayo po ay maging matagumpay sa pagharap sa lahat ng paghamon na ating sinusuong sa ating buhay na kinakaharap. Muli maraming salamat sa patuloy na paglago, patuloy na paglawak at pagdami po ng ating mga subscribers dito sa Ka Eric Celis YouTube channel and even sa ating Facebook account. Ang Ka Eric Jeff Celis Facebook account, umaabot na po tayo sa 112,000 subscribers or followers at mayroon po tayong 72,000 and still growing na mga tagapagsubaybay at tagapagtangkilik ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Yan po ay utang na loob at pinapasalamatan ng lubusan ni Ka Eric dahil kung wala po kayo, wala pong Ka Eric Celis YouTube channel, wala pong masigla na talakayang bayan dyan sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live. Again, sa hindi pa po na-update ang ating regular na live stream, yung live na pagtatalakayang bayan at mga analysis ni Ka Eric po ay ginagawa natin alas 9:15 ng gabi. Regularly, Monday to Sunday, maliban na lang po kung may conflict of schedule na nakasingit sa hilera ng mga gawain ni Ka Eric. So it's 9:15 in the evening, mga kababayan, Philippine Standard Time, regular live stream. Ang atin naman pong pagbibigay ng ating video sharing ay isa sa umaga, isa din po sa hapon. Usually, mga 8 o'clock in the morning or 7, may isa tayong video sharing and then in the afternoon between 2 o'clock and 3 o'clock. Pero pagdating po sa gabi, alas 9:15 po ay magsisimula ang ating balita at talakayan with Ka Eric. Ayan. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay paano ginawang sindikato ng mga kriminal at mandarambong ang buong gobyerno sa ilalim ng pangangasiwa ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. How did we become a government of criminal syndicates, of plunderers and operators of graft and corruption na umabot po sa ganitong antas na ang gobyerno mismo ay nangunguna upang sindikatuhin, dambungin, durubuhin at kulimbatin ang pondo ng kanyang mamamayan at walang pakialam kung malunod man sa baha, maanod man sa kahirapan at magkaroon po ng miserableng buhay ang milyong-milyong mga Pilipino habang nabubundat at nagpapasasa sa dinambong at ninakaw at kinurakot na pondo ang gobyerno. How did we go na umabot tayo sa antas na mismo ang gobyerno na ang pinakasindikato? At kung kaya, lumawak din po ang sindikato ng mga contractors na kriminal at ang buong bureaucracy, partikular po ang agency ng Department of Public Works at pati na rin po damay-damay na ang Commission on Audit. Mantakin mo pati ang mga commissioner o isa sa mga commissioners nila, ang asawa ay involved sa illegal at maanomaliang pangungontrata at pati siya ay humihingi din, no? Itong si Lipata ng lipata ba o lipatan ng kickback. Tang ina, no? Mapatang ina ka talaga taga-Commission on Audit. At ngayon, ang bangkero ng lahat ng ito ay ang Land Bank of the Philippines at ang Department of Budget and Management. Wow! Terrible! Marcos Jr. and Martin Romualdez, they have presided like a big-time criminal syndicate sa gobyerno nila in the last 3 years. Kaya hindi po nakakapagtaka kung bakit naging sistematiko at well-organized po ang kriminal na
pagnanakaw, pangungulimbat at pandorobo sa kaban ng bayan. Mantakin po ninyo mga kababayan, 1.4 trillion pesos almost ang pinag-uusapan na kinulimbat at kinurakot, pinagnanakaw ng sindikato ni Marcos at Romualdez, no? Sa iba't ibang antas at sa iba't ibang volume of ng pera. Mayroon pong nagkakahalaga ng tag 300 million idinideliver sa senador, mayroong mga several hundreds millions doon po sa Executive Secretary ni Marcos, kung pagbabatayan ang pagsasalaysay kahapon ni former Undersecretary ng DPWH Bernardo, at may mga senador pa. At syempre, hindi pa huhuli yung naunang pinangalanan at isiniwalat po ng mag-asawang Diskaya hinggil po sa mga congressman, kung saan ngayon po sa Quezon City, mga area po na wala namang baha o binabaha at mga area na hindi coordinated ang design ng mga sinasabi nilang flood control project, umaabot po sa kulang-kulang ay 17 billion pesos in 2025 ang napunta sa mga kongresistang ito. Ang pinakamalaki, itong itinuro ng mga Diskaya na swapang na congressman na si Rilio, 5.7 billion pesos. At sabi ni Mayor Joy Belmonte, hindi po binabaha ang mga pinaglalagyan niya ng kanyang proyekto at hindi rin coordinated sa design of flood mitigation program ng Quezon City Government ang mga pinaggagawa nito mga kongresista, kagaya ng inaanak ni Martin Romualdez at ni Tito Soto na si Arjo Atayde, no? At ang itinuturo na bagman niya, tatay niya, no, si Art Atayde, no? At ito ay inaanak ni Tito Soto at ni Martin Romualdez sa kasal, no, kay Maine Mendoza. At marami pa na mga pinaglalahad si Quezon City Mayor Joy Belmonte na obviously po pinagkakitaan, pinagkakapirahan itong 2025 lang na 17 billion pesos na ibinaba na flood control projects na sinindikato. Of course, at the heart of this is Martin Romualdez and Saldico. Pero wag po nating kalimutan na ang presiding officer ng sindikato na gobyerno, si Marcos Jr. Presiding officer talaga. Eh ano bang tawag sa kanya? Dahil ginagamit niya ang poder ng pagkapangulo, the presiding officer. Okay. Para po maintindihan muli ng taong bayan, ang budget po, ang proposal nagsisimula dito kina Marcos sa kanyang Department of Budget and Management at sa kanyang Financial and Economic Team, no? Sila po yung nagsasagawa ng mga research at ng consultation process para mabuo ang tinatawag na NEP, National Expenditures Program or NEP, no? So lalagyan nila yan ng mga budget, and then syempre i-coordinate nila yan sa Congress, sa House of Representatives, and then pati din po dito sa Senate, and of course including ang Supreme Court para sa judiciary. And then i-consolidate nila yan into NEP, National Expenditures Program. Usually, nangyayari yan mga between March to April hanggang May. Yan, kinoconsolidate na. Pagdating po ng July, pagbukas ng Kongreso, kasi naka-adjourn yan every time na dumating yung June, kalagitnaan ng Hunyo, naka-recess o naka-adjourn ang session. Okay? So, bumabalik yan 4th Monday of July. Pagdating ng 4th Monday of July, papasok na po ang NEP, National Expenditures Program. So, yan po ay alam na ni Marcos kung anong nilalaman yan, sapagkat ipinakita yan sa kanya, nagkaroon na yan ng consultative process, at alam niya magkano-ano ang mga items at mga pagkakagastusan for the coming fiscal year. For example, ngayong 2025, ginawa po yung budget ng 2026 dito sa 2025. Ang 2025 na budget ginawa noong 2024. Mga 6 months or 6 months before dumating ang 2026 or ang year na papasok, 6 months mag-atras ka, yan po ang tinatawag na budget cycle preparation. Okay.
Yung National Expenditures Program po, pagdating yan sa lower house, sa House of Representatives, Kuniloy-Loy, nakikinig si Kuniloy-Loy, staff po namin yan sa Bangon Sambayanan. Ang NEP nagiging HGAB o yung House General Appropriations Bill. I-review nila, magkakaroon ng mga committee hearing, magpapatawag ng mga agencies and their secretaries and representatives. So magkakaroon ng General Appropriations Bill version ng House of Representatives. Diyan nagsimula ang kasindikatuhan ni Marcos at Romualdez. Sapagkat for the last 3 years sa tatlong budget cycles po, 2023 budget, 2024 budget, 2025 budget ang pinakasindikato at pinakainistapan na budget, alam lahat ni Marcos at kasabwat po siya na may ginagawang kasindikatuhan at kriminal na mga palusot si Martin Romualdez sapagkat ipinagbawal na po sa Supreme Court ang tinatawag na lump sum budgeting at ang tinatawag na pork barrel or PDAF. Wala na po dapat yan. Pero nilusutan nila ito ng tinatawag na Congressional Initiated Cash Allocation, CICA. In short, congressional insertions po ito. Very similar po ito sa pork barrel na ipinagbawal na at diniklarang unconstitutional and illegal according to the decision of the Supreme Court sa panahon po ni Noynoy Aquino pa. At kaya nga hindi na ginagawa yan sa panahon ni Pangulong Duterte. At nagkaroon din po ng mga unprogrammed items. Mantakin po ninyo in the last 3 budget cycle, umaabot po sa 500 billion hanggang 700 billion pesos ang unprogrammed components. Meaning to say, walang item, pero nakalagay lang siya. Naka-identify lang, naka-indicate, pero walang budget item or line items to support. Diyan po kinukuha ang mga nakaw at sindikato ng mga flood control projects at kung ano-ano pang ibinibigay ni Romualdez bilang bahagi ng panunuhol nila ni Marcos upang magbili ng loyalty ng mga mayors, governors, mga kongresista. At ito po ay bahagi ng tinatawag na political operations upang magkonsolida ng mga loyalty at suporta mula sa mga buaya at mga swapang sa kapangyarihan at pundo ng mga politiko para hindi siya mayanig, no? Sapagkat nga inaatake nila ang mga Duterte. So ang NEP or the National Expenditures Program kinakatayan sa House of Representatives. At ang kumakatay niyan yung small committee na binuo ni Martin Romualdez. Hindi po totoo na hindi niya alam, ha? Siya ang nagpahintulot na itong matador. Pag sinabing matador, butcher, tagapagkatay, no? Tagapag-atado. Itong matador nila na si Saldico ay bumuo ng mga small committee na ang tawag po ay tagapagkatay, tagapagpalusot ng sindikato na pondo. At isa po dyan, lumalabas ang pangalan nito ni Stella Kimbo na nagmamalinis pero alam natin na puno at batbat ito ng anomalya. At lalo na nang pumalit din siya kay Saldico bilang chairperson ng Committee on Appropriations. Lumalabas din ang pangalan ng Big Six. Ang mga Big Six na ito po yung mga sindikato ni Martin Romualdez at ni Marcos na gumagawa ng palusot ng mga pondo para durubuhin at kulimbatin nila sa loob ng budget. Maliban kay Saldico at kay Stella Kimbo, ay kasama po dyan sila Dong Gonzales. Kontraktor din po ito at diskartidor na Senior Deputy Speaker ni Romualdez, taga Central Luzon. Nagtatago na rin po ito, hindi na makita ang anino ng kulukoy na ito, no? Itong si Dong Gonzales. Itinuturo po ito na involved sa more than 300 billion pesos na mga flood control projects sa Central Luzon. And most likely, pati sa Pampanga, Tarlac, Bulacan, umabot ang mga diskarte nilang ito. Si Saldico nga, abot pati sa Bulacan, di ba? Taga Bicol man ang kulukoy na itong kurakot na si Saldico, di ba? Kababayan. So, ang iba pang bahagi ng Big Six, itong si JJ Suarez, no? Bat din ito ng mga
anomalya at mga kaso, reklamo sa Pandarambong kung saan mga kalsada nila hindi umaabot ng 1 taon na babakbak na. Taga Quezon Province po ito, no? Si J.J. Suarez, Deputy Speaker din itong Kulukoy na ito, no? Biglang tumahimik nang sumambulat ang sindikato ng Pandarambong at pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Ito pong isa pa ay si Garjola. Si Garjola po ay isa itong kontraktor. Tarantado din ito, nag-put up ito ng party list, kunwari, mga kontraktor na mga party list ang kasama niya. At ito po ay isa sa itinuturo na architect kasabwat ni Saldico kung paano dambungin, durubuhin ang kaban ng bayan. Hindi po ito na may mention itong si Edwin Garjola. Ito yung itinuro na mayroong mansyon sa California na nagkakahalaga ng tumataginting na 590 million pesos lang naman po. Mga kababayan, ito ang ginamit niyang pangalan ay mga kontraktor daw, mga construction workers daw ang kanyang nire-represent. Wala naman po itong pakinabang o pakialam siya sa mga construction worker maliban na ginagamit niya na pangalan sa party list nitong itinuturong author among the Big Six sa small committee. Ang isa pa po itong si Manix Dalipi, no? Isa din ito na ngayon ay matapos ang termino niya sa Zamboanga na naging consultant ito ni Sandro Marcos. Nandiyan nagtatago ngayon itong si Manix Dalipi, no? Numero 1 itong tirador din laban sa mga Duterte. Maliban sa kanila, itong si Romualdez, Saldico, Dong Gonzales, J.J. Suarez, itong si Garjola, itong si Manix Dalipi. Isa pa pong tirador nila dito, maliban pa kay Kimbo, itong si Congressman Momo. Sa pangalan pa lang, Momo na, no? Hindi mo na talaga mapagkakatiwalaan ang pangit ng pangalan niya, no? Kasing pangit ng anomalya na na-involve ito. Kontraktor din ito, si Congressman Momo. So sila po ang mga manogkatay kung pag-uusapan po ang sindikato sa House of Representatives, ito sila. Sila Janet Dingbaksiyagarin, mga chuwawap lang yan. Mga cheerleaders yan para ituloy ang Pandarambong sa kaban ng bayan. Pero ang mga operatiba talaga ni Martin, ito na siyempre alam ni Marcos, si Martin Romualdez, alam din ni Sandro Marcos. Of course, sabi nga ni Chavit Singson, ni Governor Chavit Singson, ang pinaka-sindikato dyan sa pagka-mastermind, si Ferdinand Marcos Jr. At kasabwat pating anak niya sa mga kontrata na yan. Kung kaya inunahanan niya ng gimmick at drama-dramahan. Wow! So ito po Martin Romualdez, Saldico, Stila Kimbot, Kimbot talaga, Congressman Dong Gonzales, si Garjola, si Dalipi, si Suarez, itong sila Momo, yan. Sila po yung mga manugkatay. Pero ang team leader nila sa katayan, si Saldico. Ang kanilang foreman o tagapag-supervise, si Martin Romualdez. Ang kanilang boss amo, si Marcos. Yan po ang katotohanan. At pagdating po dyan, sabi nga ni Congressman Toby Chanco, na itatago nila ito dahil hindi nga pinipresent sa committee report. Walang plenary debates and deliberation doon sa pangkakatay nila. Yun sa mga unprogrammed, doon po pagdating sa mga insertions, at pagdating sa BICAM, doon na hihilutin para hindi na makita ng plenaryo ng House of Representatives. Dito naman pumapasok ang role ng Senado, lalo na si Grace Poe na naging Finance Secretary or Finance Committee Chairperson. Naging kasabwat siya dito sa 2025 lalo na budget na sindikato sapagkat pati ang mga ayuda pinakialaman po nila. At siya din po ang pasimuno na isiro budget ang PhilHealth. Itong kulukoy na si Grace Poe na magaling magmalinis at magpalusot, no? Akala mo malinis, no? Santa-santita din ang kulukoy na senadora na to, no? Siya ang representante nila Chis Escudero. Doon po nagkaroon ng katayan sa BICAM. At hindi na po ito ipinakita sa plenary kaya nagulat si Senator Amy Marcos. Bakit may mga blanco? May mga incomplete items ang Budget Bill 2025 at pinadala kay Marcos noong December 20.
At doon po ibinulgar, mga kababayan, ni Pangulong Duterte upon the support of Congressman Isidro Ungab na mga 28 items ang nakita nila na budget items blanco or may mga erasure. Illegal po yan, tampering yan ng legislative document at hindi po yan dumaan doon sa proseso ng confirmation and review ng both plenary of the House of Representatives and the Senate, pero pinalusot po ng sindikato ng Gang of Six at Small Committee ni Romualdez at kinonsinti nila Grace po ang nagkakahalaga una 241 billion pesos para sa budget for 2025. Naging 470 billion ito sapagkat gagamitin ito sa pangbibili ng boto, panunuhol at mga iba pang katarantaduhan upang makontrol nila ang resulta ng eleksyon sa 2025 May at malamang sa malamang ang sindikato ng COMELEC dito rin pinondohan at pati po ang mga komunistang teroristang grupo na kinabang sa sindikato na budget na ito. Ito ba ay inosente at walang alam talaga si Marcos? No! Sapagkat lumusot ang National Expenditures Program, pagdating po dito sa pipirmahan niya, very simple ang gagawin po nila kung hindi involved sa pagsindikato si Marcos, pati ang kanyang Department of Budget Secretary, itong tarantadong si Pangandaman, dapat nagkaroon ng comparative review. At sasabihin nila, Mr. President, napakalayo po ng ating naging National Expenditures Program versus sa aktual na pinalusot na budget bill na pinadala sa atin. So magtatanong ka na ngayon, mga kababayan. Kaya nga, kulang ang paglalantad ni Congressman Toby Chanco. The Department of Budget and Management and the finance team of Marcos led by Ralph Recto, they know and they knew all along since 2023 budget cycle, 2024, 2025, and even sa 2026. They know na may mga pinapalusot, may sinisingit na hindi po tumutugma sa programa ng budget at aktwal na finance and fiscal capability ng gobyerno. Kaya taon-taon po umaabot sa 1.7 to 1.8 trillion pesos ang ating budget deficit simula nang umupo si Marcos. Dahil po diyan yan kinukuha ang pandaraya na ito, ang pang-istapa na ito, ang pangsindikato na ito, diyan kinukuha po ang pangtapal doon sa inuutang. So ninanakaw upang pagtakpan sa utang at ang utang pagbabayaran ng taong bayan at ang ninakaw na supposedly para sa taong bayan hindi rin napunta sa taong bayan. Clear? Double dead. Kung baga, kinatay ka na ng unang beses sa pamamagitan ng palusot at mga illegal na insertion at mga unprogrammed na ito, tinanggal ang budget sa PhilHealth, kinatay ang budget sa education, ang budget sa kalsada, sa tulay, sa mga school buildings, ang pagpapalago at pagpapalakas ng sektor ng agrikultura, pangisdaan, at lahat ng mga pangangailangang infrastruktura at kalusugan at lahat ng mga batayang serbisyong panglipunan. Subalit, ang lahat ng ito po pinalusot ni Marcos at pinirmahan ng tarantadong presidente. At ngayon magmaang-maangan siya. Yan po ang style sindikato. So makita nyo po ang flow of the criminal operations. Doon po sa National Expenditures Program, kunwari, mayroon na silang pinapalusot doon. Pero dahan-dahan, ang totoong katayan ay dito sa House of Representatives. Katay, and then singit, and then kubkob at then tago, and then palusot. May mga taktika sila at ang taktika dyan, itinatago muna ang small committee operations nila Saldico at ng Gang of Six na sindikato ni Romualdez at ni Marcos. And then, pagdating sa Vice-Cam, makikipagkuntsabahan sila sa mga senador na mga muklo din ang kanilang style, no? Ang style na parang mandarambong at mandaragit ng pundo. Kagaya ng nangyari sa tinatawag na itong style nila Grace Po na palusot and then diskarte pawala. Kunwari hindi involved, no? Patay mali siya, no? Style na pangtuklo.
tuklo pala na tuklo, ano? Style tuklo. Yung pagnanakaw na pasimple, pero pagnanakaw pa rin. Yun. At pagdating sa bycam, nagiging vice scam. Then palulusutin, and for the last 3 cycles of the budget, 2023, 2024, 2025, umabot po ang flood control pa lang ng 1.4 trillion pesos. At sa 1.4 trillion pesos na po yan, ang nanakaw at ninakaw at pinakinabangan din ni Marcos dahil pinirmahan nga nila, pinalusot ng DBM o Department of Budget and Management, pinalusot po yan ng Commission on Audit at talagang ipinatupad ng mga sindikato ng DPWH and most likely in other government agencies. The same manner po, hindi pa lang inaabot ng pagsambulat ng iskandalong ito, but definitely ganyan po ang taktika. So wala na pong mahahabol ang gobyerno ni Marcos, kundi pasambulatin dahil talagang hindi na mapipigilan. Lumobo po ang utang natin under Marcos mula po sa almost mga 15 billion pesos, ngayon po 17 billion pesos na. Sorry. Mula sa 15 trillion pesos, naging 17 trillion pesos. And by the end of 2026, magiging 24 or 25 trillion ang projected na magiging utang ng buong bansa. At karamihan sa inutang na yan ay pangtapal doon sa dinambong at sinindikato nila Marcos. Ngayon, lumalabas na ang tinatawag na trails of criminal operations. Yung daloy kung papaano nagkakadugtong-dugtong at nagkakaugnay-ugnay. At ang last touch para mabuhay ang ginawang sindikato ng mga design at arkitekto ng pandarambong at pangungurakot na ginawa nila Romualdez, nila Saldico at ng mga tauhan nila kasama ang ilang kasabwat na senador, pipirmahan ni Marcos ito para maging General Appropriations Act of 2023, General Appropriations Act of 2024 at ang pinakasindikato ay ang General Appropriations Act of 2025. Ayan! So hindi po pwedeng maghugas kamay at mag-aktong Poncio Pilato si Marcos. Sapagkat siya ang pasimuno, siya ang pinakaugat kung bakit nagkaroon ng isang organisadong sindikatong kriminal na mangdambong at mangurakot sa kabanang bayan ang kanyang pinsan na si Romualdez, kasama sila Saldico at buong bürokrasya na mismo sapagkat siya ang nagpapahintulot upang ito ay mangyari. To the point na hindi na natatakot ang Commission on Audit na mangumisyon na rin ang mga kulukoy, magpalusot ng mga certification of audit sa mga ghost projects at magkaroon ng mga sindikato sa pagpaparelease ng budget to the point na ang Land Bank of the Philippines, mantakin mo isang araw nagwi-withdraw ng tag 450 million pesos, tag 600 million pesos, hindi nila inire-report. Yan po ay dapat tiningnan. Bakit ganon kabultuhan ang mga withdrawals? Ang Land Bank po ay bangko na pagmamay-ari ng gobyerno at ng taong bayan. Subalit, naging kasabwat ito ng sindikato ng mga kontraktor na kriminal, sindikatong kriminal sa DPWH, and even ng taga-DBM or Department of Budget and Management. Now, nakikita na natin, lahat ng ito ay naipakita at nailahad dito sa nangyaring revelations ng mag-asawang Diskaya, dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, na nag-corroborate naman ang pagsasalaysay kahapon nitong former sundalo ng Armed Forces of the Philippines na si Sergeant Orly Gutesa. At ngayon po, pilit ito pinapaimbestigahan ni Ping Lacson. Iwan ko kung sino ang pinagtatakpan niya na maliban kay Romualdez, di ba si Marcos, halatang halata. Imbis na ang imbestigahan saan na si Saldico, saan na ang mga ninakaw at mga tinago na ari-arian at mga pera nila, at ang imbestigahan ang mga sindikato sa DPWH, ang sindikato sa DBM at COA, ang pinapaimbestigahan ng kolokoy na senador na to na si Ping Lacson at ng kanyang boss na si Tito Itbulaga Soto ay ang nagtestify pa na si Gutesa. Mantakin mo yan.
So sa susunod po, mamaya pag nag-live tayo, pag-usapan po natin yan na ang misyon ni Tito Sotto at ni Ping Lacson hindi na magsabotahe dito sa pagsambulat ng iskandalo ng pandarambong at kasindikatuhan nila Marcos at Romualdez, kundi magtakip at magtabon-tabon. Ano po ang kanyang gustong ipalabas dito? Nagdududa siya na nakalusot ang isang hindi na control ng Department of Justice at ng kanyang komitiba na testimonya, sapagkat gusto nila pag nagtestimonya ka, may pre-submission of affidavit. Ayaw nila ng on the day of submission at kailangan vetted sa Department of Justice, no? Kagaya ng ginagawa nila ngayon dito kay Bryce Hernandez, kay Alcantara at kay Yusek Bernardo. So, nararapat po na ibulgar din natin na kung ikaw ay nagtatakip-takip at ikaw ay nagpapalusot-palusot sa mga kasindikatuhan ng mga principal operators ng sindikato sa pandarambong, ibig sabihin na kinabang ka at nakikinabang ka at ikaw ay nakikipagsabwatan. Yan ang tanong ngayon kay Senator Pinky Lacson at kay Senator Itbulaga Tito Sotto. At ang tahitahimik na mga bagong majority members ng mga senador na nagbenta ng kaluluwa nila bigla kay Marcos at kay Romualdez sa kung magkanong halaga sila na makakasagot, tahimik dito sa pagmaniobra na ito ni Tito Sotto, Itbulaga Senator at ni Pinky Lacson na nagpapakita kung ano ang ilang motibo, walang iba, ilihis at pagtakpan upang hindi abutin ng sumasambulat na mga testimonya at paghahayag ang kanilang padron, ang kanilang patron saint, walang iba si Marcos at si Romualdez. Pag-usapan po natin ito, ang panibagong taktika ni Ping Lacson na hindi siya papayag na may biglang dumating doon, may affidavit at magtestimonya na hindi nila nabasa, hindi vetted ni Rimulya at ng DOJ at hindi po pinayagan prior sa konsultasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. At ngayon, pinapaimbestigahan pa ang whistleblower na si Sergeant Orly Gutesa. My goodness! Hindi naman obvious at halatang halata si Lacson, ano? Mga kababayan ko, magbabalik po ang Ka-Eric Live, Balita at Talakayan, mamayang gabi sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:15 ng gabi. Daily na po, basta walang conflict of schedule. And those who are willing and voluntarily handa magsuporta sa Bangon Sambayanan, movement for advocacy and campaign sa paglaban po sa korupsyon at nabubulok na gobyernong Marcos na ito sa ating mga organizing and advocacy activities, you can coordinate and you can bring and send your support sa numero po ni Langging, ni Rohilda Celis, ang aking asawa. Ang number niya po ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Please like, promote, share our videos, and promote our channel at suportahan po natin ang ating advokasya para po magkaroon ng redemption of our country and our people at pagbabago po sa ating bayan at sa pamahalaan sa sama-samang pagkilos ng sambayanang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Ka-Eric signing off for a while. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now.